Katulong na nakitang katabi matulog ang amo. Kinaladkad at pinalayas. Asawa pala siya at buntis pa. Paano ito nangyari? Maayos pa kaya ang kanilang pamilya? Anong ginawa niyo? Bakit magkatabi kayong matulog? Aba, at wala pang damit tong katulong natin? Galit na sigaw ni Doña Estela. Ilang oras na kasi niyang ipinagigising ang anak pero hindi ito sumasagot. Pupunta kasi sila sa binyag ng araw na yon. Kinuhang ninong si Arthur ng kanyang pinsan. Mayabang si Doña Estela at ayaw nitong mapahiya sa mga kamag-anak nila. Kaya naman, nang hindi sumasagot si Arthur ay ipinakuha niya sa katulong ang susi ng kwarto nito. Wala namang nagawa ang kasambahay. Dati na silang kinagalitan ni Arthur sa pagpapabukas ng kanyang pinto pero mapilit ang ina nito. Nang makuha ang susi, ay agad binuksan ng matanda ang pinto at laking gulat niya nang makita ang anak na may katabing babae sa kama. Tulog na tulog ang dalawa. Sus Mariosep! Bakit katabi mo yung katulong natin? Muling pasigaw na tanong ni Doña Estela. Paglapit ng matanda ay halos atakihin siya sa puso sa kanyang nakita. Katabi ng kanyang natutulog na anak ang isa pa nilang kasambahay na si Pia. Nag-hysterical na ang matanda. Hinila niya ang buhok ng dalagang tulog na tulog habang nakayakap pa kay Arthur. Malandi kang babae ka! Ambisyosa ka! Pasigaw na sabi ng matanda at nagising nga si Pia at Arthur. Mama, huwag mo siyang saktan! Naalimpungatang sabi ni Arthur nang magising na hila-hila ng kanyang ina ang buhok ni Pia. Bakit katabi mong matulog ang katulong natin? Galit na galit ang mama ni Arthur. Mama, kumalma ka muna please. Pakiusap ni Arthur. Imbes na kumalma ang mama ni Arthur, ay kinaladkad niya palabas ng kwarto at pababa ng sala si Pia. Umiiyak lamang si Pia, pero hindi niya makuhang ipagtanggol ang sarili niya. Hiyang-hiya siya dahil kumot lamang ang nakabalot sa hubad niyang katawan. Naglabasan din sa sala ang iba pang mga kasambahay, pati na rin ang iba nilang empleyado, kusinero, hardinero at drivers. Ni hindi makatingin si Pia sa mga kasamahan nito. Nakaramdam din siya ng galit dahil tila hindi siya maipaglaban ni Arthur. Sa laki ng katawan ni Arthur ay hindi nito napigilan ang ina nito nang kaladkarin siya. Lumayas kang ambisyosa kang babae ka! Siguro ay ginayuma mo ang anak ko ano? Hindi naman yan magkakagusto sa katulad mong katulong lamang! Muling pangaalipusta ni Doña Estela. Mama, may dapat kang malaman. Kabadong sabi ni Arthur. Ano kailangan kong malaman? Paano may papaliwanag? Nakatabi mo ang babaeng ito sa kama. Hindi ka ba namin pinalaki ng may values? Pinalaki ka naming naniniwala na sagrado ang kasal. Bakit may nangyari sa inyo ng babaeng ito? Sambit pa ni Doña Estela. Mama, asawa ko na si Pia. 1 taon na ho kaming kasal. Pagtatapat ni Arthur. Halos himatayin si Doña Estela sa kanyang narinig. Ano? Pinakasalan mo ang hampas lupang babae na to? Wala ka na ba sa tamang pag-iisip, iho? Mahal ko ho si Pia, mama. Wala hong masama kung magkasama kaming matulog sa kama. Dahil kasal naman kami. Paliwanag pa ni Arthur. Hindi ko matatanggap sa pamilya natin ang babaeng ito. 1 katulong lamang ang napangasawa mo? Para mo nang sinayang ang lahat ng hirap namin sa'yo, Arthur. Mama, wala ka nang magagawa. Kasal na kami. Tanggapin niyo na lamang ho. Pakiusap ni Arthur. Anong wala? May annulment naman anak. Kukuha tayo ng magagaling na mga abogado para maana lang inyong kasal sa lalong madaling panahon. No, Mama. Hindi ko hiwalayan si Pia. Mahal ko siya. Emosyonal na sabi ni Arthur. Ganun ba? Pwes, mamili ka. Kami na pamilya mo o si Pia? Umiiyak na tanong ni Doña Estela. Mama,
Wag naman hong ganyan. Mahal ko ho kayo. Importante ang pamilya natin pero asawa ko na si Pia at mahal ko siya. Mamili ka. At kapag pinili mo ang babaeng ito, ay hindi mo na rin kami makikita. Kapag pinili mo ang basurang babae na iyan, ay wala kang makukuha kahit isang kusing sa yaman ng ating pamilya. Pati ang mga negosyo na pinapatakbo mo ay babawiin namin. Mga kotse, pera, bahay at mga alahas. Lahat ng mga iyan ay galing sa amin. Kaya't wala kang makukuha kahit ano kapag pinili mo ang babaeng iyan. Galit na banta ni Doña Estela. Natigilan si Arthur. Simula pagkabata ay nabuhay siya sa karangyaan at hindi niya kayang maghirap. Takot siyang mawala ang lahat nang mayroon ito. Nagkatitigan sila ni Pia. Nakaramdam ng takot si Pia. Ito talaga ang kinatatakutan niya. Ang dumating ang panahon na hindi siya kakayaning ipaglaban ni Arthur. I'm sorry, Pia. Halos pabulong na sabi ni Arthur. Naintindihan naman agad ni Pia ang ibig sabihin ng kanyang asawa. Mahigpit ang hawak niya sa kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Maingat siyang naglakad patungo sa kanilang maid's quarters. Nakayuko siya at hiyang-hiya sa mga kasamahan niyang nakasaksi kung paano siya iniwan sa ere ni Arthur. Nang makarating sa kanilang kwarto ay dali-daling nagbihis si Pia. Habang umiiyak ay iniimpake niya ang kanyang mga gamit. Hindi niya napansin na pumasok din pala sa kwarto ang masungit na kasambahay na madalas siyang pag-initan. Ayan kasi, masyadong ambisyosa eh. Ang taas ng lipad. Ang lakas tuloy ng lagapak. Pasaring ni Mirna, ang bully na kasambahay. Huwag ka mag-alala, Mirna. Aalis na ako. Alam kong matagal mo na itong hinihintay. Umiiyak na sabi ni Pia at nagbadali na itong umalis. Nang makalabas siya ng gate ay tumunog ang kanyang cellphone. Isa itong text message galing kay Arthur. Dali-dali niyang binasa ang mensahe. Patawarin mo ako sa nangyari kanina. Hindi titigil si Mama. Kung hindi ko yan ginawa, hintayin mo lamang ang tawag ko. Hindi kita pababayaan. Pangako yan. Gagawa ko ng paraan na maayos to. Sabi sa mensahe. Aasahan ko yan, mahal ko. Sagot naman ni Pia sa mensahe ng kanyang asawa. Naging panatag si Pia. Inisip niyang malalampasan din nila ang lahat ng mga nangyayari sa kanila. Dahil wala namang kamag-anak si Pia sa Maynila, ay agad siyang naghanap ng mauupahan. May nakuha naman siyang isang maliit na kwarto. Gamit ang kaunti niyang ipon ay nagbayad siya para sa kwarto. Walang gamit ang kwartong iyon, maliban sa isang papag na wala man lamang foam. Ginamit na lamang niya ang unan ang kanyang bag. Panandalian lang naman to. Titiisin ko na lang muna. Bulong ni Pia sa kanyang sarili. Nagdaan ng mga araw ay hindi pa rin siya tinatawagan ni Arthur. Hindi rin niya matawagan ng cellphone ito. Sinubukan niyang hanapin ang mga social media accounts nito pero wala na lahat. Kinabahan na si Pia. Naglakas loob siyang pumunta sa bahay nila Arthur. Bagamat natatakot ay naglakas loob na si Pia. Katatapos lang kasi niyang mag-pregnancy test at nalaman niyang buntis ito. Kailangan itong malaman ni Arthur. Kailangang ipaglaban niya ang karapatan ng magiging anak niya, lalo at kasal naman sila. Nang makarating sa bahay nila Arthur, ay agad na nag-doorbell si Pia. Natatakot si Pia na masabunutan at makaladkad muli, pero wala siyang magagawa. Buntis siya at legal na asawa siya. Laking gulat niya nang hindi niya kakilala ang kasambahay na nagbukas ng gate. Magandang araw ho. Nandyan ho ba si Arthur? Tanong ni Pia. Wala hong Arthur na nakatira dito. Sagot naman ng kasambahay.
Ha? Paanong wala bahay nila to? Pagtataka ni Pia. Baka sila ang dating may-ari ng bahay. Kabibili lang kasi ng amo namin ng bahay na ito Paliwanag ng kasambahay. Ganun ba? Kilala mo bang dating may-ari ng bahay? Pagbabakasakali ni Pia. Hindi Basta ang narinig ko lang ay ibinenta ang bahay na ito dahil pupunta daw ng Amerika ang pamilya nila. Mura nga lang daw itong ibinenta kasi nagmamadali ang dating may-ari. Paliwanag pa ng kasambahay. Ganun ba? Sige, salamat Tila ba umikot ng mabilis ang paligid ni Pia dahil sa kanyang narinig. Naniwala at nagtiwala siya sa kanyang asawa. Bakit siya iniwan nito sa ere? Paano na ang kanyang ipinagbubuntis? Ni hindi man lamang nalaman ni Arthur na magiging tatay na ito. Umuwing luhaan si Pia. Kaya siguro pati mga social media accounts ni Arthur ay wala na. Baka talagang pinlano nito ang pagtakas. Baka sinabi lamang nito na babalikan siya para hindi siya makahadlang sa planong paglipad papunta sa Amerika ng buo nilang pamilya. Dahil wala namang pamilya sa Maynila, ay napilitang umuwi na lamang sa Mindoro si Pia. Uli lang lubos na si Pia. Pero mayroon siyang tiyahin sa Mindoro na maaari niyang mahinga ng tulong. Sa Mindoro din nakatira ang kaibigan ni Pia na si Gino. Dati nang nagbalak manligaw kay Pia si Gino, pero parang kapatid lamang ang tingin dito ni Pia. Nangako naman si Gino na isasantabi niya ang kanyang nararamdaman para kay Pia at magiging matalik na magkaibigan na lamang sila. Isang araw ay pinuntahan ni Gino si Pia para kamustahin at tiyain itong mamasyal. Pia, kamusta ka? Kamusta ang pagbubuntis mo? Parang ang laki na ng tiyan mo Bati ni Gino. Ayos naman ako, Gino. Oo nga, ang laki ng tiyan ko At alam mo ba, may pakiramdam ako na hindi lamang iisa ang laman ng tiyan ko. Pagtatapat ni Pia at natatawa pa. Talaga? Baka kambal? May lahi ba kayong kambal? Tanong ni Gino. Wala, pero ang tatay nitong ipinagbubuntis ko ay may lahing kambal at triplets Kwento pa ni Pia. Ganun ba? Nakapagpa-check up ka na ba? Hindi pa nga Ang hirap kasing kumilos. Gusto mo samahan kita? Wag na Gino. Nakakahiya naman. Ayokong mangambala ng iba. Hindi naman ako iba. Magkaibigan tayo, di ba? Ganun naman ang magkaibigan, di ba? Nagtutulungan. Bakit? Kung ako ba ang may kailangan ng tulong mo hindi mo ako tutulungan? Tutulungan syempre. Ayun naman pala Kaya pabayaan mo na akong tulungan ka. Giit pa nito. Sure ka ba? Ayoko kasing masaktan ka Baka akalain mo pa pinapaasa kita. Hindi Malinaw naman ang lahat sa akin, Pia. O sige na nga. Teka at magbibihis lang ako. At simula ng araw na iyon, ay lagi nang nakaalalay si Gino kay Pia. Tuwing nagpapacheck up siya, ay sinasamahan siya ni Gino. Maging ng mga anak si Pia, ay sinamahan siya ni Gino. Tinulungan din siya ni Gino sa pagbabayad ng bill sa ospital. Wala naman kasing sapat na pera si Pia. Mahirap ang kanyang pagbubuntis, kaya't hindi siya kumikita ng maayos. Tinulungan ni Gino si Pia sa pagpapalaki ng triplets. Ang dalawa kasi sa triplets, si Ezra at Ellie, ay ipinanganak na magkadikit sa tadyang. Si Elias naman ang bunso. Gusto sana ni Pia na ipa-opera sila, pero wala naman siyang sapat na pera na pampa-opera sa kanila. Nabuhay naman sa probinsya ng kontento sila Pia. Mahirap ang buhay nila. Kulang na kulang sila sa pera dahil hindi naman makapagtrabaho ng mabuti si Pia. Pinalaki niya sa pagmamahal ang kanyang mga anak. Kahit wala silang ama, ay minahal sila ni Pia ng sobra-sobra.
Makalipas ang 5 taon, ay nagsimula namang magplano si Pia ng pagluwas ng Maynila, dala ang kanyang mga anak. Ang mga anak kasi niya na magkadikit sa tadyang ay nakatakda ng maoperahan para mapaghiwalay sila. Nakakuha kasi sila ng mga sponsor at mga volunteers na nangakong tutulungan sila na mapaoperahan ang mga bata. Nang mga panahong iyon naman, ay nasa Amerika naman si Arthur. Pauwi na siya ng Pilipinas. Mag-aayos kasi sila ng kasal sa babaeng napili ng kanyang ina para sa kanya, si Apple. Bubuksan na din kasi nila ang ospital na pagmamay-ari nila. Nagsosyo silang dalawa sa Children's Hospital na itinayo nila sa Maynila. Lumipas ang panahon at dumating na sa Maynila sila Pia. Si Arthur din ay dumating na mula sa Amerika. Habang nag-iikot-ikot si Arthur sa ospital, ay nakakita siya ng isang bata na pumipili ng pagkain sa harap ng vending machine. At dahil sadyang napaka-cute ng bata, ay napansin agad ito ni Arthur. "Hello." Bati ni Arthur sa bata. Hello po. Marunong po ba kayong bumili dito? Tanong nito kay Arthur. Aba, oo naman. Ano bang gusto mong kainin? Ayun po sanang tinapay na kulay green. Gutom na po kasi ako eh. Maaga po kasi kaming pumunta dito. Paggising sa akin ni nanay ay hindi mo lang ako nakakain. Umalis po kami agad eh. Paliwanag ng bata. Ganun ba? Sige, tutulungan kitang bumili. Magkano po ba yung tinapay? Kasya po ba itong pera ko? Tanong ng batang napakaputi. Naku, 5 piso lang yan eh. 20 pesos ang tinapay. Ganun po ba? Sige po, di bale na lang po. Malungkot na sabi ng bata. Naku, wala din kasi akong barya eh. Ganto na lang. May pagkain ako sa opisina ko. Gusto mo kunin natin? O kaya doon na tayo kumain sa opisina ko. Teka, hindi ka ba hanapin ang nanay mo? Hindi po. Tara, kumain na muna tayo. Sabayan mo na ako. Bumalik ka na lang agad para huwag kang hanapin ng nanay mo. Hindi po ako hahanapin ng nanay ko. Minsan nga po, nakakalimutan pa nga niya na kasama niya ako eh. Ha? Bakit naman? May sakit po kasi ang mga kapatid ko, kaya nasa kanila lagi ang atensyon ni nanay. Triplets po kasi kami eh. Magkadikit po ang tadyang ng 2 kapatid ko, kaya po hirap silang kumilos at lagi silang inaasikaso ni nanay. Hindi naman po masama ang loob ko, naintindihan ko naman po. Ganun ba? Kawawa ka naman. Di bale, masarap yung pagkain sa opisina ko. Sigurado ako mabubusog ka. Talaga po? Ano po ba yun? Pizza at hamburger. May spaghetti din ako. Gusto mo ba yun? Wow! Ang sarap po! Pero kahit ano po okay sa akin, basta po maanghang. Manghang? Kumakain ka ng manghang, bata ka pa. Sa aming 3 po, ako daw po ang nagmana sa tatay ko na mahilig sa maanghang, sabi po ng nanay ko. Sabi ng nanay mo. Bakit? Nasaan ba ang tatay mo? Hindi ko na po nakilala eh. Ganun ba? O teka, ito ng opisina ko. Halika na at pumasok ka. Nang makapasok sa opisina, ay masayang kumain ang dalawa. Nagtatawanan pa sila at nagkukwentuhan. Agad nahulog ang loob ni Arthur sa bata. Alam mo, nakakatuwa ka. Ganyan-ganyan ako nung bata ako eh. Pareho pa tayong may dimples oh. Baka mapagkamalan tayong magtataya. Tumatawang sabi ni Arthur. Masaya po siguro magkaroon ng tatay. Ano nga po pala ang pangalan mo? Nakangiting tanong ni Elias. Arthur ang pangalan ko. Tawagin mo na lang akong Tito Arthur. Ikaw, ano ang pangalan mo? Tanong din ni Arthur. Ang mga kapatid ko naman po ay sila Ezra at Ellie. Ako po ang bunso sa aming 3.
Sana nga po maoperahan na sila para makasama na sila sa akin na tumakbo at tumalon. Magtatagal pa ba kayo sa ospital na to? Hindi ko po alam eh. Kasi po, mahirap daw po paghiwalayin yung mga kapatid ko, sabi ng nanay ko. Ganun ba? Siguro madalas tayo magkikita niyan. Ganto na lang. Kapag busy ang nanay mo, para wag kang mainip, pumunta ka lang dito para dito na lang tayo kumain. Magdadala ako ng laruan bukas. Excited na sabi ni Arthur. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Talaga po, Tito Arthur? Oo naman. Tuwang-tuwa si Elias dahil hindi naman siya madalas mapagtuunan ng pansin ng kanyang ina dahil sa kondisyon ng kanyang mga kapatid. Si Arthur naman ay hindi maipaliwanag ang nararamdaman para sa bata. Para bang bigla siyang naging sabik na magkaanak. Simula nga ng araw na iyon ay araw-araw nang nagkikita sina Elias at Arthur. Sabay silang kumakain. Nakagawian na rin nilang maglakad-lakad sa hardin ng ospital. Walang kamalay-malay si Elias na pagmamay-ari ni Arthur ang ospital na yon. Minsan nga ay niyaya pa ni Arthur na manood ng sine si Elias. Gusto mong manood ng sine at kumain sa labas? Tanong ni Arthur. Talaga po? Masayang tanong ni Elias. Basta at magpaalam ka muna sa nanay mo ha. Sige po, sandali lang po ah. Umalis si Elias at magpapaalam sana siya sa kanyang nanay, pero pagdating niya sa kwarto, ay tulog ito. Naawa si Elias sa kanyang ina. Alam niyang kailangan nitong makapagpahinga. Dali-dali siyang bumalik kay Arthur. Oh, ang bilis mo namang nakabalik. Pinayagan ka ba? Opo. Napalunok si Elias. Hindi siya sanay magsinungaling pero gusto talaga niyang makapunta sa mall. Hindi naman kasi siya pinapansin masyado ng kanyang ina. Lagi itong abala sa mga kapatid nito. Baka nga hindi man lamang nito mapansin na umalis pala siya. Sigurado ka? Oo naman po. Pagsisinungaling muli ni Elias. O sige, tara na. Nagpunta ng mall si Arthur at Elias. Tuwang-tuwa si Elias. Ito ang unang beses niyang nakapunta sa mall sa Maynila. Kumain sila ng hamburger at fried chicken. Halos mabulunan si Elias sa pagmamadaling kumain. Baka mabulunan ka. Dahan-dahan lang kasi. Sorry po, Tito Arthur. Nasanay lang akong kumain ng mabilis. Nung nasa probinsya po kasi kami, ako ang nagpapakain sa mga kuya ko kapag uma-extra si nanay para maglabada o magplancha. Kailangan ko pong kumain ng mabilis para mapakain ko naman ang mga kapatid ko. Bakit hindi na lang agahan mo ang pagpapakain sa kanila para makakain ka ng maayos? Tanong ni Arthur. Gutom na po kasi ako lagi. Madalas po kasi ay hindi kami nag-aalmusal, kaya kapag tanghalian ay gutom na kami. Hindi rin po kami nagmemeryenda kaya pagdating ng hapunan ay gutom na rin po kami. Paliwanag ni Elias. Halos madurog naman ang puso ni Arthur sa kanyang narinig. Masakit para sa kanya na ang isang bata na tulad ni Elias ay hindi nakakakain ng maayos. Tutulungan ko kayo, Elias. Sabihan mo ako kung kailan free ang nanay mo para makausap ko siya kung paano ako makakatulong sa inyo. Talaga po, Tito Arthur? Oo naman. Biglang yumakap si Elias kay Arthur. Pero naalala nito na madungis siya at si Arthur naman ay humahalimuyak sa bango at halatang mamahalin ang mga damit nito. Bigla ring bumitaw si Elias. Oh, bakit? Ang baho at ang dungis ko po kasi. Sorry po, baka nadumihan ko po ang damit ninyo. Hindi ka naman mabaho at lalong hindi ka madungis. Pwede bang yakapin mo ako ulit? Oo naman po. At niyakap muli ni Elias si Arthur. Hindi naman maipaliwanag ni Arthur ang saya nang maramdaman ang yakap ni Elias. Matapos kumain at manood ng sine ay umuwi na sila.
Inihatid lamang ni Arthur si Elias at umuwi na ito. Pagdating sa kwarto nila Ezra, ay nadatnan niya ang kanyang ina na pinapakain sila Ezra at Ellie. "O anak, saan ka na naman nanggaling?" tanong ni Pia. Kasama ko po yung mama sa may opisina. Sabi po niya ay kakausapin ka raw niya para mapag-usapan nyo kung paano niya tayo tutulungan. Kabadong kwento ni Elias. Iniiwas niyang masabi na galing siya sa mall. "Ah, ganun ba? Salamat naman kamo. Pwede naman siyang pumunta dito para makausap niya ako." Ah, sige po. Sasabihin ko po, Nay. Isang araw, dumalaw ang nobya ni Arthur sa kanyang opisina. Apple ang pangalan ng fiancé ni Arthur, pero kabaliktaran naman ng Apple ang ugali nito. Matapobre at maarte ito. Palibhasa ay laki sa napakayamang pamilya ito. Habang nag-uusap ang dalawa, ay biglang kumatok at diretsong pumasok ng opisina ni Arthur si Elias. Ay, sorry po. May kausap pa po pala kayo. Nahihiyang sabi ni Elias. It's okay. May kailangan ka ba, Elias? Tanong ni Arthur. Ah, wala naman po. Yayain lang po sana kitang maglakad-lakad sa may garden. Sagot naman ni Elias. Sige. Balik ka na lang mamaya. Paalis na din naman siya eh. By the way, Elias, this is my fiancé, Apple. Hello po. Magalang na sabi ni Elias. Umirap lamang si Apple, ni hindi ito ngumiti kay Elias. Agad namang nagpaalam si Elias kay Arthur at saka lumabas ng opisina. "Sino naman yung bata na yun? And why is he asking you na maglakad-lakad?" Galit na tanong ni Apple. Isa siya sa may mga kasamang pasyente dito. And napalapit na rin sa akin ang bata. Paliwanag naman ni Arthur. "Let me guess. Nangihingi ng tulong ang pamilya ng batang yan, no?" Malditang sabi ni Apple. No. Ang mga kapatid niya ay may sponsor. They are conjoined. Triplet sila pero dalawa lamang ang magkadikit. Bunso sa kanila yung si Elias. Magiliw na sabi ni Arthur. I hate kids. They just simply annoying. Hirit pa ni Apple. Bakit tayo nagtayo ng children's hospital? Nagtatakang tanong ni Arthur. Kasi malakas kumuha ng simpatya ang mga tao. Kapag ready nang sumunod sa yapak ng papa, madali kang makakakuha ng simpatya ng mga tao. What? So para lang to sa simpatya? Hindi mo talaga gustong makatulong sa mga bata? No, everything that my family owns ay galing sa hirap ng mga magulang ko. Hindi ako naniniwala sa charity. Pero sabi nga nila, it's good for their business. So go na din. Pero sa totoo lang, I really don't like kids. I can't even stand them. Paano kapag kinasal na tayo? Do you mean, hindi tayo magkakaanak? Syempre, hindi. Abala lang ang mga anak sa negosyo. At isa pa, ayokong masira ang figure ko, no? Ayokong magka-stretch marks at ayokong tumaba. Unbelievable. What? Nothing. Anyway, aalis na ako. May meeting pa ako later. I'll see you around. Sumama ang loob ni Arthur sa mga naririnig niya sa kanyang fiancé. Hindi niya inakala na ganun pala ang tunay na kulay ni Apple. Nalungkot siya kaya't hinanap na lamang niya si Elias at niyaya itong maglakad-lakad sa hardin. Tulad nga ng gusto ng bata. Hindi niya maipaliwanag pero narerelax siya at napapanatag ang loob niya kapag kasama niya si Elias. Minsan ay umabot ng 2 araw na hindi nagpapakita si Elias. Nag-alala si Arthur dahil halos araw-araw ito kung dumaan sa kanyang opisina. Ipinagtanong niya kung saan nako-confine ang mga kapatid ni Elias at pinuntahan niya ito. Elias? Bati ni Arthur. Tito Arthur, ano pong ginagawa niyo dito? Tanong ni Elias. 2 araw ka na kasing hindi dumadaan sa opisina ko eh. Nag-alala lang ako kung okay ka lang ba.
Paliwanag naman ni Arthur. Masaya siyang makita na okay lang pala si Elias, pero nag-aalala pa rin siya kung bakit hindi na siya pinupuntahan nito. Hindi sumagot si Elias. Yumuko lamang ito. Halatang may inililihim ito kay Arthur. May gusto ko bang sabihin sa akin, Elias? Tanong ni Arthur. Ayaw po kasi ng nobya niya na pinupuntahan kita eh. Nakita niya po ako noon isang araw. Ang sabi niya po, wag na daw po kitang pupuntahan. Saad ni Elias. Ha? Sinabi niya yun? Opo, namimiss ko na nga po kayo eh. Kaso, hindi ko po kayo mapuntahan. Ang sabi po kasi niya sa akin, papaalisin daw po sa ospital ang mga kapatid ko kapag nakita niya akong pumunta sa opisina mo. Pasensya ka na sa nangyari ha. Pagsasabihan ko ang tita Apple mo. Magkaibigan tayo, Elias. Walang pwedeng magsabi na bawal mo akong puntahan. Okay ba? Mangako ka sa akin na pupuntahan mo pa rin ako lagi sa opisina ko, ha? Emosyonal na tanong ni Arthur. Hindi na napigilan ni Elias ang humagulgol. Na-trauma ito sa mga sinabi ni Apple. Naawa si Arthur sa pag-iyak ni Elias at niyakap niya ito. Habang magkayakap sila, ay biglang dumating si Pia. Arthur, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong nito. Nagulat din si Arthur nang makita si Pia. Pia, Mahinang sabi ni Arthur. Anong ginagawa mo dito? Bakit yakap mo si Elias? Sinong nagsabi sa'yo na anak mo sila? Pinipilit naming mamuhay ng maayos pagkatapos mo kaming iwan. Sana'y huwag mo na kaming guluhin. Galit na sabi ni Pia. anak ko si Elias. Gulat na gulat si Arthur. Nagulat din si Pia. Napahamak niya ang kanyang sarili. Akala niya ay nalaman na ni Arthur na anak niya sila Elias. Anong ibig mong sabihin, Pia? Naluluhang tanong ni Arthur. Wala. Maiksing sabi ni Pia, sabay takbo palabas ng kwarto. Tinangkapan niyang tumakbo palabas ng ospital para takasan si Arthur, pero bago pa siya makalabas, ay hinablot siya sa braso ni Arthur. Pia, anak ko ba sila? Paanong nangyari yun? Tanong ni Arthur. Buntis ako nung iniwan mo ako. What? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Halatang nabigla si Arthur. Nalaman ko na lamang na buntis ako matapos akong palayasin ng nanay mo. At tinatanong mo pa talaga, bakit hindi ko sinabi sa'yo? Baliw ka ba? Hindi ba't ang sabi mo magpapalamig ka lamang? Aayusin mo ang lahat, tapos bigla kang nawala? Pumunta ako sa bahay ninyo pero ang sabi ng kasambahay ay binenta niyo na raw ang bahay at pumunta kayo ng Amerika. Ngayon, saan ka kumukuha ng lakas ng loob para sabihin sa akin na bakit hindi ko ipinaalam sa'yo na may mga anak tayo? Natigilan si Arthur at binitawan niya ang braso ni Pia. Oh my gosh, Pia. I'm sorry. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Lubayan mo na lang kami. Layuan mo ang mga anak ko. Wait, hindi pwede yan. Anak ko rin sila at may karapatan ako sa kanila. May karapatan din sila na kilalanin ko sila bilang mga anak ko. Hindi ako makakapayag na magkaroon ng koneksyon ng mga anak ko sa'yo, lalong-lalo na sa nanay mong matapobre. Nabubuhay ko naman ng maayos ang mga anak ko kaya't hindi ka na namin kailangan. May karapatan ako sa kanila. Nawalan ka na ng karapatan sa kanila nang iwan mo sila. Pia, hinanap kita. Pumunta ako sa probinsya niyo pero ang sabi ng kausap ko ay nobyo mo daw siya at ikakasal na kayo. Ano? Buntis ako sa mga anak natin noon. Paano akong magnonobyo? Habang nag-uusap sila, ay dumating si Gino. Teka, naalala kita. Siya ang lalaking nakausap ko noon. Sabi niya ay magnobyo daw kayo. Ikakasal na nga raw kayo Kaya masama man ang loob ko. Bumalik na lamang ako ng Amerika. Hindi totoong pinabayaan kita, Pia. Ibinenta namin ang bahay
at pumunta kami sa Amerika. Ginawa ko lamang yun para matakasan sila mama at papa. Nang nasa Amerika na kami, ay bumalik ako dito para hanapin ka. Mahabang paliwanag ni Arthur. Teka, sinabi mo yun, Gino? Pinaghalong galit at pagkagulat ang nararamdaman ni Pia. Tinraidor siya ng taong itinuring niyang matalik na kaibigan. Hindi makapagsalita si Gino. Magsalita ka, Gino! Ginawa mo ba yun? Napayo ko lamang si Gino. Paano mo yun nagawa sa akin? Sa amin ng mga bata! Sorry, Pia. Natakot lamang ako na mawala kayo sa akin. Mawala sa'yo? Simula't simula pa lamang. Alam mo ng kaibigan lang talaga ang tingin ko sa'yo. Sa ginawa mong yan, ay parang ninakawan mo na kami ng 5 taon ng buhay namin. Humahagulgol na sabi ni Pia. Naglakad siya pabalik sa kwarto ng kanyang mga anak. Susunod na sana si Gino pero pinigilan siya ni Arthur. Pagkapasok ng kwarto ay agad nagtanong si Ezra at Ellie. Nanay, okay lang po ba kayo? Umiiyak ka na naman po ba dahil sa amin ni Ellie? Tanong ni Ezra. Hindi mga anak, ayos lang ang nanay. Lumapit si Arthur sa mga anak nito. Nakahiga ang mga ito at magkadikit ang tadyang. Kailan sila nakaschedule maoperahan? Nag-aalalang tanong ni Arthur. Mahaba-habang proseso pa daw ang sabi sa amin. I'll take care of it. I will make sure na maasikaso sila ng mabuti. I will find best doctors and surgeons for them. Also, ipapalipat ko sila sa suit. Seryosong sabi ni Arthur. Suit? Wala kaming pambayad sa mahal na kwarto. Baka hindi kayanin ng sponsors ang bill kung ililipat mo sila. At saka ayos lang naman kami dito eh. Don't worry about anything. Ako nang bahala sa lahat. I'm one of the owners of this children's hospital. Emosyonal na sabi ni Arthur. Nagpaalam na si Arthur. Tila sumama ang kanyang pakiramdam sa mga nadiskubre nito. Nang nasa labas na siya, ay hinabol siya ni Pia. Arthur. Oh, bakit? Hindi ko alam na nagpunta ka sa bahay namin sa probinsya. Buong akala ko ay pinabayaan mo na ako. Maaari ba yan? Asawa kita. Pinakasalan nga kita, hindi ba? Nakita ko kasi ang reaksyon mo sa sinabi ng mama mo na tatanggalan ka ng mana kapag hindi mo ako pinabayaang palayasin sa bahay niyo. Yan kasi ang hirap sa'yo eh. Kulang na kulang ka sa tiwala sa akin. Hindi kita ipagpapalit sa kahit na anong yaman sa mundong ito. Totoong takot akong maghirap pero mas takot akong mawala ka sa akin. Madamdaming sabi ni Arthur. Namula naman si Pia. Natuwa ang kanyang puso sa kanyang narinig. Sa mahabang panahon ay nabuhay siya sa galit kay Arthur sa pag-aakalang pinabayaan siya nito. Pero ngayon ay nalaman niyang hinanap naman pala siya nito. Nabuo naman ang galit niya kay Gino. Madami nga itong itinulong sa kanya pero ipinagkait nito sa kanya ang magkaroon ng maayos na pamilya. Pati ang mga anak niya ay nagdusa. Sa dami ng pera at koneksyon ni Arthur ay mas maaga sanang naipa-opera ang kanilang mga anak. Pasensya ka na. Ang tagal mo kasing hindi nagparamdam kaya't inakala kong tinalikuran mo na ako. Sabi pa nga nito. Huwag kang humingi ng tawad, Pia. Pareho lamang tayong naging biktima. Ang aking pamilya at si Gino. Hinadlangan nila ang masayang pamilya sana natin. Pero ngayon na nalaman ko na ang tungkol sa mga anak ko ay makakaasa kang hinding-hindi ko sila pababayaan. Kaya naman pala napakagaan ng loob ko kay Elias eh. Anak ko pala siya. Mahabang sabi ni Arthur. Nagulat ang dalawa nang biglang magsalita si Elias. Nasa likod pala nila ito at nakikinig sa kanilang usapan. Anak mo po ako? Oo anak. Siya ang tunay niyong ama. Pagtatapat ni Pia. Di po ba iniwan niya tayo?
Tanong pa nga ni Elias. Hindi anak, ang akala ko din ay pinabayaan tayo ng iyong ama. Pero binalikan pala niya ako. Yun nga lang nagsinungaling ang Tito Gino mo sa kanya at sinabing magnobyo kami at malapit na kaming ikasal. Paglalahad ni Pia sa anak. Hala, ginawa po ni Tito Gino yon. Akala ko pa naman ay mabait siya. Sabi na nga ba parang mabait lang kasi siya kapag nandyan ka, nanay. Napapakamot ng ulo si Elias. Hayaan mo na muna si Gino anak. Ang importante ay nandito na ang tatay mo. Dahan-dahang lumapit si Elias kay Arthur. Tatay po pala kita. Maiyak-iyak na sabi ng bata. Oo, Elias. Tatay mo pala ako. Kaya pala pareho tayong mahilig sa manghang eh. Pareho din tayong may dimples. Kaya pala parang pamilyar ka eh. Ako pala ang kamukha mo. Kayong tatlong magkakapatid. Masayang sabi ni Arthur nang lumuhod siya para yakapin si Elias. Opo, tatay. Magkamukha nga po tayo. Tumatawa namang sabi ni Elias. Aba teka, akala ko ba ay tayo magkamukha? Parang mapang-asar na sabi ni Pia sa anak. Nanay naman, nagtatampo agad eh. Kamukha din po kita. Nagtawanan silang tatlo at nagyakap. Pagpasok nila ng kwarto, ay pinagtapat na rin nila kila Ezra at Ellie na tatay nila si Arthur. Ezra, Ellie, gusto kong makilala ninyo ang inyong ama. Si Tatay Arthur nyo. Kabadong sabi ni Pia. Tatay po namin kayo? Gulat na tanong ni Ezra. Oo anak, ako ang tatay niyo. Emosyonal na sabi ni Arthur at niyakap niya ang kanyang mga anak na nagsimula ng mag-iyakan. Iniwan mo po kami, tatay. Ang tagal po kaming naghirap. Si nanay din po ang tagal hong nahirapan mag-alaga sa amin. Umiiyak na sabat ni Ellie nang kumawala ito sa yakap ni Arthur. Hindi tayo iniwan ni tatay. Nagkasalisi lamang sila ni nanay. Maniwala kayo sa akin. Sinubukang hanapin ni tatay si nanay kaya't huwag kayo magalit sa kanya. Paliwanag ni Elias sa mga kapatid nito. Totoo ba yan? Tanong ni Ezra. Oo naman. Sambit ni Elias. Nang masabi yon ni Elias, ay yumakap na sila Ezra at Ellie sa kanilang ama. Mag-promise ka po na hindi mo na kami iiwan, tay. Umiiyak na sabi ni Ellie. Pangako, hinding-hindi na tayo magkakahiwalay. Ngayong nakilala ko na kayo. Madamdaming sabi ni Arthur. Pangako yan, tay ah. Si Ezra naman ang nangulit. Oo, pangako anak. Naiiling na sabi ni Arthur. Masayang masaya din sila Ezra at Ellie. Tulad ng kanilang bunso na si Elias, ay matagal na rin silang nangungulila sa ama. At dahil isa nga sa may-ari ng ospital si Arthur, ay agad na operahan at napaghiwalay sila Ezra at Ellie. Nang makalabas ng ospital, ay sa bahay na ni Arthur tumuloy ang mag-iina. Mahirap na para sa kanila ang bumalik sa kanilang probinsya, kaya't napagpasyahan nila na sa Maynila na muna sila maninirahan. Tuwang-tuwa naman ang mga bata nang dumating sila sa bahay ni Arthur. Tatay, ang ganda naman po ng bahay mo. Masayang sabi ni Ezra habang lumilinga-linga sa paligid. Nakasakay pa ito sa wheelchair dahil hindi pa siya maaaring maglakad. Maliit nga lang eh. Ako lang naman kasi ang mag-isang nakatira dito. Naisip ko ngang bumili ng mas malaking bahay para mas malawak ang lugar para paglaruan ninyong magkakapatid. Sa ngayon, dito na muna tayo. Magsama-sama na lamang kayo sa isang kwarto at kami ng nanay mo sa kwarto ko. Piliyong sabi ni Arthur. Nagtawanan ang triplets at hinampas naman ni Pia sa braso si Arthur. Puro ka talaga kalokohan. Naririnig ka ng mga anak mo ah. Kinikilig na sabi ni Pia. Bakit ba? Mag-asawa naman tayo ah.
Anong masama dun? Sagot naman ni Arthur. Nung umpisa nga ay magkakasama pa sa kwarto sila Pia at ang triplets, habang mag-isa naman sa kwarto si Arthur. Lumipas ang mga buwan at nakarecover na nga sila Ezra at Ellie. Una nilang hiningi sa ama ay ang manood ng sine at kumain sa labas. Agad naman silang pinagbigyan ni Arthur. Dinala niya sa mall ang mga bata. Sabik na sabik ang mga ito na maglaro at mag-shopping. Kumain din sila ng masasarap na mga pagkain. Ang huli nilang ginawa ay ang manood ng sine. Binuhat ni Arthur si Ezra at Ellie, habang akay naman ni Pia si Elias. Sinisikap niyang makabawi kay Elias. Ayaw niyang magtanim ito ng galit sa kanya. Nang nakaupo na sila, ay umupo si Arthur sa gitna ni Ezra at Ellie, habang katabi pa rin ni Pia si Elias. Habang nanunood sila ng pelikula, ay humawak si Ezra sa kamay ni Arthur. Yes anak, may kailangan ka ba? Pabulong na tanong ni Arthur. Wala po. Gusto ko lang po hawakan ng kamay mo, Tay. Emosyonal na sabi ni Ezra. Oo ba? Walang problema. Wika ni Arthur. Tatay, salamat po sa lahat. Mahal na mahal ka po namin at masaya kaming kasama ka namin ngayon. Bulong naman na Ellie. Halos matunaw sa tuwa ang puso ni Arthur at niyakap niya ang dalawa niyang anak. Isang umaga, mag-aalas 6 pa lamang ng umaga noon ay kinontak ni Arthur si Pia. Pupungas-pungas pa si Pia nang magbukas ito ng pinto. Ang aga-aga pa. Ano ba yon? Bungad ni Pia. Halika at may papakita ko sa'yo. Sabi naman ni Arthur. Natutulog ang mga bata. Baka magising sila. Sumubok pang tumanggi si Pia, pero hinawakan siya sa kamay ni Arthur at bahagyang hinila. Hindi yan. Halika na. Pilit pa ni Arthur. Napilitan ding sumama si Pia kay Arthur. Inakay siya nito papunta sa balkonahe. Pagdating nila sa balkonahe, ay nakita ni Pia ang napakagandang bukang liwayway. Hala, ang ganda pala ng view dito kapag pasikat na ang araw. Oo nga eh. Nakakabuhay ng loob at pag-asa, hindi ba? Napakaganda. Maganda nga. Pero may alam akong mas maganda dyan. Talaga? Ano? Ikaw. Nakangising sagot ni Arthur. Puro kakalokohan, Arthur. Halata namang kinikilig si Pia. Seryoso ako ah. Maganda ka talaga. At kahit lumipas ng ilang taon, at kahit stress ka pa sa mga anak natin, maganda ka pa rin. Binobola mo na naman ako eh. Hindi ah. Pia, sa kabila ng pag-aakala kong may nobyo ka na at ikakasal na hindi naman nagbago ang pagmamahal ko sa'yo. Ipinagkasundo lang naman kami ni Apple para daw sa mga negosyo ng mga magulang namin. Pia, mahal na mahal pa rin kita. Tulad ng bukang liwayway na ito. Maaari ba nating simulan muli ang buhay natin nang magkasama? Paano ang mama mo? Mas matured na tayo ngayon. Mas matapang at mas determinado. Hindi na lang kasi tayong dalawa ang nakasalalay dito. May mga anak na tayo, kaya't mas matibay na tayo. Mas kakayanin natin ang mga pagsubok. Ang tanong lang gaano natin kagusto na ipaglaban ang pagmamahalan natin? Nangangako ka bang hindi na ako masasaktan muli? Nag-aalala ang tanong ni Pia. Nasaktan ka na dati. At hinding-hindi na ako papayag na masaktan ka pang muli. Kayo ng mga anak natin. Tinatanggap kitang muli, Arthur. Gusto kong maging buo ang pamilya natin. Gusto kong maging masaya ang mga anak natin. Pareho lang naman tayo ng gusto, Pia. Kaya tanggalin mo na ang takot sa puso mo. Magiging masaya din tayo. Nagkabalikan na sina Arthur at Pia. Masayang masaya ang triplets pagkat tila ba nakakasiguro na silang mayroon na silang masaya at buong pamilya. Isang araw naman,
na nagpunta si Arthur sa ospital ay dumating si Apple sa bahay ni Arthur. Naabutan niyang nasa sala ang triplets. Hoy! Kuskusing mga bata! Bakit kayo nandito? Tanong ni Apple. Dito po kami nakatira eh. Halos pabulong na sagot ng takot na si Elias. Aba? At itinuloy pa rin pala ni Arthur ang pagpapatira sa inyo dito, ano? Galit na tanong ni Apple. Bigla namang umiyak ng malakas si Elias. Hanggang ngayon ay may trauma pa rin siya sa ginawa sa kanya dati ni Apple. Agad nagtungo si Pia sa sala at doon niya nadatnan si Apple. Anong ginagawa mo dito? At bakit mo pinapaiyak ang anak ko? Galit na tanong ni Pia. Aba, wala akong ginagawa ha? Napakaiyakin lang talaga ng anak mo. Bakit ka ba nandito? Ano namang pakialam mo? Hinahanap ko si Arthur. Bakit ba? Wala siya dito. Wala kang pakialam. Excuse me? Asawa lang naman niya ako. Paano kung naging walang pakialam kung hinahanap mo ang asawa ko? Napakayabang mo ah. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami maghihiwalay. Alam mo, matagal na kaming kasal ni Arthur. Isa pa, hiniwalayan ka ni Arthur dahil masama ka sa mga anak ko. Hindi totoo yan! Bigla namang dumating si Arthur. Bakit nandito ka, Apple? Hinahanap kita. Kailangan nating mag-usap. Hindi ba tapos na ang lahat sa atin? Ano bang kailangan nating pag-usapan? Hindi ako makakapayag. Wala ka namang magagawa, Apple. Natapos na tayo ng araw na pinapili mo ako kung ikaw ba o ang mga anak ko ang mas importante. Mali kasi yun, Apple. Mga anak ko sila. Dugo at laman ko sila. Kung talagang mahal mo ako, mamahalin mo rin sila. Pero kasi, aminin na natin. Pinagkasundo lang naman tayo ng mga magulang natin eh. Umpisa pa lang hindi na natin mahal ang isa't isa. Mahirap lang kasi naplano na natin ang mga bagay-bagay. Pero I'm sure, mas magiging masaya ka kapag dumating na ang taong para sa'yo talaga. Yung taong mas magmamahal sa'yo ng totoo. Mahabang salaysay ni Arthur. That's so pathetic, Arthur! So pathetic! Maluhaluhang sabi ni Apple at saka ito patakbong umalis ng bahay ni Arthur. Hinabol naman ni Arthur si Apple. Nang abutan niya ito sa gate ay humingi siya ng paumanhin. Patawarin mo ako sa naging desisyon ko, Apple. Hindi ko kasi kayang konsintihin ang pagmamalupit mo sa mga anak ko. Kung mahal mo ako, ay dapat mahal mo rin ang mga anak ko. Matututunan ko naman silang mahalin, Arthur. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, ay wala na akong tiwala sa'yo, Apple. Hindi ko maaring isugal sa'yo ang buhay ng aking mga anak. Tinalikuran na lamang ni Apple si Arthur. Galit itong sumakay ng kanyang kotse at tuluyan nang umalis. Dahil sa tindi ng galit ni Apple sa pakikipaghiwalay ni Arthur sa kanya, ay naisipan nitong gantihan ang mag-ina. Kumausap siya ng tao na natatakot sa mga ito. Gawan mo ng paraan na masindak ang mag-iinang yun. Magsimula ka ng sunog sa bahay nila. Yung matatakot at matotroma sila. Pero gawan mo ng paraan na wag naman matupok sa buong bahay nila. Hindi naman ako kriminal. Gusto ko lang naman makaganti sa kanila. Areglado, ma'am. Pasisimulan ko agad yan sa lalong madaling panahon. Sagot naman ng lalaking kausap ni Apple. Siguraduhin mong wala si Arthur sa bahay kapag ginawa niyo yan, ha? Bilin pa ni Apple. Copy po, ma'am. Sagot ng lalaki. At agad ngang tinakot ng tauhan ni Apple ang mag-iina. Nasa ospital si Arthur ng araw na yon. Nagsimula ang sunog sa bahay nila. Ang hindi alam ng mga tauhan ni Apple ay may mga combustible materials sa bahay ni Pia. May mga pintura, thinner at gaas sa kanyang bakuran na ginagamit sa pag-aayos sa mga kwarto ng triplets. Kaya naman hindi nila kinayang apulahin ang apoy. Lumaki ito at kumalat sa buong bahay ni Pia. Agad na inilabas ni Pia si Ezra at Ellie. Hindi niya makita si Elias, kaya't inilabas na lang muna niya ang dalawa at plano niyang balikan si Elias.
Pero biglang lumaki ang apoy. Buti na lamang at dumating si Arthur. Anong nangyayari dito? Pasigaw na tanong ni Arthur. Agad na yumakap ang mga bata sa hita ni Arthur. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang apoy. Biglaan lang kumalat. Hindi ko makita si Elias. Inalabas ko na lamang si Ezra at Ellie. Pero biglang lumaki ang apoy. Nasa loob pa ang anak mo, Arthur. Gawan mo ng paraang mahanap si Elias, parang awa mo na. Hindi na sumagot si Arthur. Dali-dali itong pumasok sa nasusunog na bahay. Takot na takot naman si Pia para sa kaligtasan ng kanyang mag-ama. Diyos ko po, iligtas mo po ang mag-ama ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa kanila. Bulong ni Pia. Hindi naman nagtagal ay dumating ang mga bumbero. Agad nilang sinubukang patayin ang apoy. Pero sadyang mahirap itong maapula dahil sa mga pintura at gaas na nasa bakuran. Maya-maya pa ay nakita niyang lumalabas ng nasusunog na bahay si Arthur at kalong-kalong nito si Elias. Nang makalabas ang dalawa, ay agad kinuha ni Pia si Elias. Anak, nasan ka ba? Hinanap kita eh. Si Ezra at Ellie lamang nakita ko kaya't inilabas ko sila. Babalikan na sana kita pero hindi na ako makapasok. Buti na lamang at dumating ang tatay mo. Umiiyak pa rin na sabi ni Pia. Okay lang po. Sanay naman po ako na hindi niyo ako naaalala eh. Lagi lang po sila Ezra at Ellie ang inaalala ninyo. Nagtatampong sabi ni Elias. Aba, anak, hindi totoo yan. Nagsisimulang magpaliwanag si Pia nang biglang bumagsak sa sahig si Arthur. Nakalanghap pala ito ng usok mula sa sunog. Ang t-shirt kasing suot nito ay itinakip niya sa ilong at mata ni Elias, kaya't siya lamang ang nakalanghap ng usok. Dinala naman agad ng ambulansya sa ospital si Arthur. Ayon sa mga doktor, ay masyado itong madaming nalanghap na usok, kaya't nagkaproblema ito sa baga. Pati sa puso nito ay nahirapan dahil sa usok. Naghihintay sa labas ng emergency room ang mag-iina nang kausapin sila ng doktor. Kaano-ano ho kayo ni Patient Arthur? Tanong ng doktor. Asawa ho niya ako. Critical ho ang lagay ng asawa ninyo. At kailangan ho namin siyang ilipat sa ICU. Masyado ho siyang madaming nalanghap na usok at nahihirapan ho mag-function ang kanyang lungs at heart. Salaysay ng doktor. Mamamatay po ba ang tatay ko? Kasalanan ko po ito. Sana hindi na lang ako iniligtas ni tatay. Ayan tuloy, siya ang may sakit. Maiwan ko ho muna kayo, misis. Paalam ng doktor. Sige ho, Dok, salamat. Uwi ka ni Pia at bumaling na siya sa anak na umiiyak. Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Mahal ka ng tatay mo at kahit ano ay kaya niyang gawin para sa'yo. Sana po, nanay, hindi mo na lang ako iniwan. Kung nailabas mo din po ako agad ay hindi na papasok at nasusunog na bahay si tatay. Lagi mo niya lang po kasi akong nagkakalimutan, nay. Alam ko naman po na mahirap dati kasi magkadikit si Ezra at Ellie. Pero magkahiwalay na po sila ngayon. Pare-pareho na lang po kami pero hindi mo pa rin po ako naaalala. Hindi mo po ba ako mahal, nay? Masamang-masama ang loob ni Elias. Ang ilang taon na tila hindi siya napapansin ng ina ay tila naipon ang lahat ng sama ng loob niya at ngayon lamang niya naiilabas ang sama ng loob na yon. Hindi totoo yan, anak. Hindi kita kinalimutan. Hinahanap kita pero hindi kita makita. Hindi ko rin naman kayo kakayaning buhating sabay-sabay kaya minabuti kong ilabas muna si Ezra at Ellie. Patawarin mo ako, anak, kung sa tingin mo ay napabayaan kita. Mas kailangan lang ako ng mga kapatid mo dati. Si tatay na nga lang ang nagmamahal sa akin. Tapos mawawala pa siya. Dagdag pa ni Elias. Anak, mahal na mahal din kita. At isa pa,
Hindi naman mawawala ang tatay mo. Critical siya ngayon pero sigurado akong lalaban siya. Mahal na mahal kayo ng tatay mo. At alam kong ilalaban niya ang buhay niya para makasama pa niya kayo ng matagal. Nang malaman ng mga magulang ni Arthur ang nangyari, ay agad silang umuwi ng Pilipinas. Dumiretso sila sa ospital at doon nila nadatnan ang mga bata kasama si Pia. Agad na sumimangot ang mama ni Arthur nang makita nito si Pia. Tahimik lamang si Pia. Nagpatawag ng doktor si Doña Estela sa isa sa mga alalay niya. Dumating naman agad ang doktor. Ipinaliwanag naman ito ang nangyari at pagkaalis naman ng doktor ay agad nitong sinugod si Pia. Hanggang gayon ba ay ayaw mo pa rin tigilan ang anak ko? Napahamak na naman siya nagdahil sa iyo Sigaw ng matandang babae. Masyado na ho akong puyat at pagod para makipag-away sa inyo. Walang ganang sabi ni Pia. Abay, bastos ka! Nakaratay ngayon ang anak ko dahil sa pagsagip sa anak mo. Pabaya kang nanay, tapos ang anak ko ang magdudusa. Tigilan mo na ang anak ko, Pia! Hindi ho ako pabayang ina. Sadyang hindi lang kaya ng isang taong tulad ko ang bumuhat ng 3 bata. Hindi ko ho makita ang bunso ko kaya't inilabas ko muna ang 2 sa kanila. Hindi ho ako pabaya. At isa pa, hindi ko ho ipinahamak ang anak ninyo. Normal lang naman ata na sagipin ng ama ang kanyang anak. Kung asawa niyo ho ang nasa sitwasyon, hindi ba't ilalagay din niya ang buhay niya sa alanganing masagip lamang si Arthur? Palaban na sabi ni Pia. Hindi na siya magpapatalo sa mama ni Arthur tulad ng dati. Anong pinagsasabi mo? Nagtatakang tanong ng matandang babae. Hindi niya nga pala alam. Kasi nung araw na sasabihin ko sana kay Arthur na nagdadalang tao ako, wala na kayo sa bahay ninyo. Inilayo niyo na sa akin si Arthur. Anong ibig mong sabihin? Anak ni Arthur ang 3 batang ito? Oho, triplets ho ang anak namin. Oh my gosh! Nasa genes namin ang triplets at kambal. May mga pamangkin akong triplets at kambal ang mga naging anak. Sabi naman ni Donya sa kanyang asawa. Umupo ang matandang babae at sinenyasan na lumapit sa kanya ang 3 bata. Mundo, kamukhang kamukha nila si Arthur nung bata pa siya. Naalala mo ba? Oo, ganyan-ganyan ang mukha ni Arthur dati. Pati dimples at nunal sa sintido ay nakuha ng mga bata. Pansin pa ni Don Mundo. Hello, iho! Anong pangalan mo? Wika ni Don Mundo kay Elias. Ako po si Elias. Ito po naman po ang mga kapatid ko, si Ezra at Ellie. Magkadikit po sila dati pero naoperahan na po sila pero hindi pa po sila masyadong nakakakilos. Madalas po ay binubuhat pa sila. Masakit po kasi ang opera nila Kwento ng bibong si Elias. Ganun ba? Ilang taon ka na, iho? 5 taong gulang na po ako. Malapit na nga po akong mag-aral Pero marunong na po akong magsulat at magbasa. Aba, bibong bata ito Kilala mo ba kung sino kami? Hindi po. Ako ang papa ng tatay mo. Lolo mo ako. At siya naman ang lola mo. Bakit po ngayon lang po namin kayo nakita? Sa Amerika na kasi kami nakatira kaya ngayon mo lang kami nakita. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa po Nagugutom na nga po kami. Halika at bumili tayo ng pagkain sa cafeteria nitong ospital. Nanay, pwede ho ba akong sumama kay Lolo at Lola? Bibili lang daw po kami ng pagkain sa cafeteria. Tumango lamang si Pia. Naguluhan siya. Suklam na suklam sa kanya ang ina ni Arthur pero tila napalapit agad ito kay Elias. Nang araw na yon, ay dumating din sa ospital si Gino at Apple. May usapan na pala ang 3 na paghihiwalay nila si Pia at Arthur. Pero hindi nila sinabi ang tungkol sa triplets. Walang kaalam-alam sila Gino at Apple na nabihag na pala ng triplets ang puso ng kanilang lolo at lola.
Nagkasalubong sa labi ng ospital sila Doña Estela at Don Mundo, Gino at Apple. Tita, Tito, andito na po pala kayo. Nakausap niyo na po ba si Pia? Napalayas niyo na po ba siya? Teka, bakit kasama ninyo ang madungis na batang yan? Dere-deretsong tanong ni Apple. Teka, Apple, maghunos dili ka, iha! Apo ko ang mga batang tinatawag mong madungis. Pagtatanggol pa ng matandang babae kay Elias. Wait, tita. You're here para paghiwalayin sila Pia at Arthur, right? Bakit parang kampi ka na ata sa kanila? Bulalas ni Apple. Well, people change, iha. Nakita ko na ang mga apo ko. At sila ang maapektuhan kapag itinuloy natin ang paghiwalayan nila Pia at Arthur. Isa pa, baka hindi ko na makita ang mga apo ko kapag pinaghiwalay ko sila. Maybe, it's time for me to accept na talagang isang tulad ni Pia ang minahal at pinakasalan ni Arthur. Pero tita, paano nang kasal namin ni Arthur? Hindi naman kayo maaring maikasal ni Arthur dito sa Pilipinas dahil kasal sila ni Pia. And I discovered na kaya pala ayaw mo siyang pakasalan sa Amerika ay dahil may pending divorce case ka pa. Hindi ka rin naging hanes sa amin, kaya't huwag kang masyadong magmalinis. Sumbat pa ng matanda. Aba, at parang kumakampi na kayo kay Pia, ah? Hindi naman sa ganon. Hangad ko lamang ang ikabubuti ng mga apo ko. OMG! I can't believe it! You betrayed me, tita. I will make sure na malalaman ito ni Papa at ipapatigil ko lahat ng business partnership nyo. Aba, sa tingin mo ba ay masisindak mo kami? This little boy made us realize na mas madami pang mas importante kaysa sa pera at yaman. And besides, madami kaming negosyo at ari-arian. Hindi kawalan kapag nag-withdraw ang iyong ama sa mga negosyo namin. Matapang na sabi ng Donya. Whatever! Galit na sabi ni Apple at padabog itong umalis. Hinabol naman siya ni Gino. Miss Apple, teka lang. Akala ko ba ay magtutulungan tayo na pigilan ang pagbabalikan ni Arthur at Pia? Bakit aalis ka? Do you think we stand a chance? Kita mo naman na wala na tayong laban sa kanilang dalawa. Lalo na ngayon na kinakampihan na sila ni Doña Estela. I give up. At sa tingin ko, ikaw din. Dapat ka nang mag-give up. Kung tayong dalawa na lang kaya? Kapag nakita nilang masaya tayo, ay baka mainggit sila at bumalik sa atin. Ew! Hindi kita type! Diyan ka na nga! At tuluyan nang umalis si Pia. Naiwan na problemado si Gino. Sa labi naman, ay kinausap ni Elias ang kanyang lola. Lola, totoo po ba ang sinabi ninyo sa nobya ni tatay? Suportado niyo na po sila nanay at tatay? Totoo po ba yung sinabi niya na hangad niyo ang kabutihan naming magkakapatid? Inosenteng tanong ni Elias. Oo naman, apo. At sana mapatawad mo kami sa nagawa namin dati sa nanay mo. Wala na po yun, Lola. Matagal na po yun. At saka ang importante po, nagbago na po kayo. Masaya po ako dahil makakasama po namin kayo. Matagal ko na din po kasing gustong magkaroon ng lola at lola eh. Yung mga kalaro ko po kasi, lahat sila may lola at lola. Kami po, wala nga pong tatay. Wala pa din pong lolo at lola. Malungkot na sabi ni Elias. Naantig naman ang puso ni Don Mundo. Huwag kang mag-alala, iho. Simula ngayon ay may tatay na kayo. May lolo at lola pa kayo. Hindi pa kami mawawala. Si tatay po ba? Gagaling pa po ba siya? Oo naman, apo. Matapang ang tatay mo at ilalaban niyang mabuhay para sa inyong mga anak niya. Bumalik na sa may ICU ang mag-asawa kasama si Elias. Nilapitan nila si Pia. Pia, alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa iyo. Nasira ang pamilya ninyo at nawalan kayo ng 5 taon. Maintindihan ko kung hindi mo kami mapapatawad. Pero sana dumating ang panahon na mapatawad mo pa rin kami. At sana ay mabigyan mo kami ng pagkakataon na bumawi sa mga apo man lang namin. Tapos na ho yun, ma'am. Move on na po tayo. Ang importante po, yung ngayon. At sana po ay gumaling na si Arthur.
Gusto ko pong makompleto ang pamilya namin. Huwag mo na akong tawaging ma'am, iha. Hindi ka na nagtatrabaho sa akin. Kasal kayo ng anak ko at ina ka ng mga apo ko. Mama na lamang ang itawag mo sa akin. Habang hinihintay magising si Arthur, ay napalapit na ng husto ang triplets sa kanilang lolo at lola. Maging si Pia ay napalapit sa mag-asawa. Ang totoo, dati pa rin naman nilang gustong magkaroon ng anak na babae. Pero hindi sila pinalad na magkaroon ng anak maliban kay Arthur. Isang araw ay nagising na si Arthur. Pagdilat niya ay nakita niya ang kanyang ama na kalaro sila Elias, Ellie at Ezra. Habang ang kanya namang mama ay kakwentuhan si Pia sa lamesa habang sila ay nagmemeryenda. Napailing si Arthur. Patay na ata ako. O baka nagdideliryo ako. Ano itong nakikita ko? Mulakas na sabi ni Arthur sa kanyang sarili at nagulat naman ang kanyang pamilya nang marinig siyang magsalita. Arthur, gising ka na! Tumakbo papunta kay Arthur si Pia at niyakap niya ito. Tumawag ka ng doktor! Bilisan mo! Utos naman ng Donya kay Don Mundo. Nagtakbuhan naman ng triplets papunta kay Arthur. Tatay, buti po gumising ka na. Natatakot na kami na baka hindi ka na magising eh. Umiiyak na sabi ni Ezra at yumakap ito sa ama. Totoo ba itong nakikita ko? Anong nangyari? Tanong muli ni Arthur. Nakalanghap ka ng madaming usok at nahirapan ng baga at puso mo. Paliwanag ni Pia. The doctors had to put you on induced coma. So your heart and lungs could catch up. Mabuti at gising ka na, iho. Paliwanag ni Doña Estela. Ang ibig kong sabihin ay anong nangyari sa inyo? Hindi na kayo nagkakagalit? Ang totoo niyan, iho, ay kinuntsaba ako ni Apple at Gino na paghiwalayin kayong mag-asawa. Pero nang makilala ko ang aking mga apuhay, nagbago ang puso at isip ko. Hindi kami gagawa ng kahit anong ikakasama nila. Napatawad na ako ni Pia. Anak, sana'y mapatawad mo din ako. Emosyonal na sabi ni Doña Estela. Patawarin mo na si Mama, Arthur. Ang importante naman ay buo at masaya na tayo. Sabi pa ni Pia na ikinagulat naman ni Arthur. Wait, did you just call my mother? Tama ba ang nadinig ko? Did you call her mama? Ano to? Naging close kayong lahat habang nasa coma ako? Natatawang tanong ni Arthur. Parang ganun na nga, anak. Natatawang sabi naman ni Don Mundo. Sus, kailangan ko lang palang magkasakit para magkaayos-ayos kayo eh. Pangaasar pa ni Arthur sa kanyang ina. Nako, kung hindi pa dahil dito sa bibo mong mga anak, hindi ako mamumulat. Napakapalad mo sa mga anak mo, Arthur. Naging masaya at maayos ang kanilang pamilya. Muling pinakasalan ni Arthur si Pia. Sa pagkakataong ito ay hindi na pasikreto. Sa simbahan na sila ay kinasal at dahil wala ng ama si Pia ay ang triplets ang naghatid sa kanya sa altar. Sa pangalawang kasal din nila ay dumalo na ang ina at ama ni Arthur. Umiiyak si Pia habang naglalakad sila papunta sa altar. Maging si Arthur na nasa dulo ng altar ay umiiyak din. Sino ba naman ang mag-aakala na sa bandang huli ay sila pa rin pala? Napakasaya nga nila Pia at Arthur ng araw na yon. Nabigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Nagkaroon sila ng panahon para buuin ang kanilang pamilya. Ang triplets naman ay halos maiyak sa tuwa. Dati-rati ay pinapangarap lamang nilang magkaroon ng tatay. Ngayon ay may bonus pa dahil pati lolo at lola ay nagkaroon sila. Si Gino naman